Lakas pa rin ng ulan. Diba yan? Hindi pa rin tayo makakapag-testing. Hindi pa rin natin matetesting tong 3x1 setup natin. Next time na lang yan. Na-mention ko sa vlog na yon na papalitan ko yung brake set nito. So, yung brake set niya dati ay mechanical na Shimano. So, papalitan ko ng hydraulic brake set. Ang ipapalit ko na brake set ay, syempre, ang pambansang brake set, Shimano MT200. Pero, hindi niyo ba alam na naglabas din si Shimano ng updated version nito? So, yun guys, ang Shimano MT201. Ito, sample lang to guys. Wala tayong MT200 na available. Ito, sira na to. Pero, itong dalawang brake set na yan, parehas na parehas yung braking performance nila. Yung pakiramdam ng piga ng levers, parehas lang din. Yung mga piyesa sa loob, parehas na parehas lang din. Yung caliper, parehas lang din. Actually, itong MT201, ang caliper na ginagamit nila ay MT200 din. Parehas lang. Same, but different. But still same. Minor update lang actually yung ginawa nila sa brake set na to. Yun ay ang lever blade. So sa MT200, ang lever blade niya, gawa siya sa bakal. Ito sa MT201, gawa sa aluminum. Ito, meron tayong magnet. Testing natin dito. O, diba? Nadikit. Ayan, ayaw dumikit ng magnet. Wala. Ang dami kong dinakdak, yun lang naman pala yung pinagkaiba. Si MT200, ang presyohan niyan sa mga bike shop, pinsan nasa 1,500 o nasa 1,700. Depende sa shop o depende sa reseller. Ang bentahan naman ng MT201, naglalaro sa 1,700 up to 2,100. Meron pa akong nakita nito, 2,500. Medyo mahal siya, di ba? Yun lang nagpamahal dito, yung aluminum yung lever blade niya. Hindi, wow. Pero niya, depende pa rin yun sa shop. Sa mga online, makakabili ka rin ng separate brake lever only. Sa Shopee, meron din yan. Ang problema lang sa MT201, medyo mahirap siya hanapin sa mga bike shop. Hindi lahat ng bike shop merong ganitong stock. Ang laging ini-stock nila, itong MT200. Medyo mura lang kasi. Saktuhan lang yung bentahan, saka mas mabilis yung bentahan. Okay, so bigyan ko kayo ng tip para sa mga nagbabalak bumili ng MT200 o sa mga gumagamit na ng MT200 na brake set. So para hindi mangalawang itong lever blade, ang gagawin mo lang, papahiran mo lang siya ng oil. Kahit anong oil pwede. Kung Singer oil o ganito, 4-in-1 oil, pwede. Kung wala kang oil at chain lube lang, okay lang din yan, pwede yan. Lalagyan mo lang dyan, patutuluan mo lang, pupunas-punasan mo lang siya, ipapolish mo lang. Pupunasan mo lang siya ng pupunasan. Actually, kikintab pa nga. Ayan, ang ganda. Ang pinaka-goal mo lang talaga sa MT200 ay ingatan mo lang yung pintura ng lever blade niya. Kasi yung pintura na yan, yan din yung protection niya. Kaya kung mapapansin nyo, medyo makapal yung pagkakapintura. Ayan, hindi siya yung parang manipis na coating lang. Once na magasgasan yung pintura na yan, mako-compromise yung bakal na lever blade. Kung maglalagay ka naman ng lever boot para maproteksyonan itong lever, kung tatakpan mo yan, matatrap yung tubig dito. Bubutasan mo lang yung dulo niyan dito para hindi matrap yung tubig. Pag natrap dyan yung tubig at hinayaan mo lang, magkakaroon na yan ng oxidation, tapos yun na, kalawang na, di wow. Okay, so yun guys, ang pinagkaiba ng MT200 sa MT201. Okay, so kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like, o kung may katanungan ka pa, o kung may gusto ka pang idagdag dito sa MT201, comment down below lang. O ikaw, ano yung binili mo? MT200 o MT201? O tara, pag-usapan natin sa comment section. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! Ay, naulan pa rin. Tama na. O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. O, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya,
mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.